Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Brother Jess Asinas ng TSCCI Church, ang makakasanyan po para po sa Morning Kilaw Devotion. At tayo po manalangin, dakilang Diyos, Ama namin banal. Kami pinagpapasalamat, Lord, sa panibagong araw na dinagdag niyo sa aming buhay, panibagong kalakasan. Pasalamat po muli, Panginoon Diyos, sa pagkakataon pinagklab mo sa amin upang ipahayag po muli inyong balsalta upang aming patuloy, Lord, ibahagi ito sa mga tao at sa iba pang mga tao na nais po na marinig ang balsalta, Lord Jesus. Lord, gamitin lamang inyong tinig ko, ipahayag po ang mensahe para po sa aming pangalan at para po sa aming kalakasan, inspiration, Lord Jesus. Maraming po salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong talatang pagbubulay-bulayan ay mababasa po natin sa libro ng Awit, chapter 103, verse 13. Sa Tagalog, kung paanong ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Dito po ay ating pong paghahambingin ang pagmamahal ng Ama natin sa laman at pagmamahal ng Eternal Father natin. Ito ang ating Panginoon Diyos. Halos wala pong pagkakaiba. Pero po kung ating pong unahin po natin ang pagmamahal ng isang ama sa pamilya o sa anak. Ang ama po, ang natin sa laman ay ako po bilang ama ay in general po, ang lalaki po kasi ibang personalidad sa babae. Ang papakita ng pagmamahal ng isang ama o tatay sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak ay hindi ganong vocal o hindi ganong showy. Kami, pinapakita namin to halos sa pamagitan ng aksyon at gawa. Sa mga aming pagpapakita ng pagmahal, ito ginagamit namin itong gumagawa kami ng mga kaparaanan, gumagawa kami ng mga paraan upang ang pangalan ng pamilya at pangalan ng aming anak ay aming matugunan. Gagawa kami ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa aming mga anak. Una sa lahat, ang kaparaanan namin ay bilang ama, halos ito dinadaan namin sa material o sa pagbibigay ng mga bagay na laruan o kaya ay aalukin na samahan, ipasyala ang mga bata. At hindi gaya ng sa ibang papakita ng ibang papakita ng tatay o ama. At dito, kumbaga kulang sa pananalita, pero sa gawa ay ang tatay ay hindi mo masisilip na makulang. Gagawa talaga ng paraan ng tatay upang matugunan ang pangailangan ng pamilya at ng mga anak. Kung ahambing naman natin sa ating Panginoon Diyos, sa ating Eternal Father, kung ating matatandang ating Panginoon Diyos ay minahal na tayo, kahit hindi pa natin siya kakalala. Minahal niya tayo at pinadama ito, pinakita sa atin. At mula po bago pa lang tayo ipinanganak, dito pinakita ng Panginoon Diyos ang kanyang pagpapakita, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ang Panginoon Diyos combine salita at gawa. Kaya lang ang pagkakaiba ng ama natin sa laman at sa ama natin sa ang ating Panginoon Diyos. Kaya dito mga kapatid, ang magagawa, kahit hindi tayo kamahal-mahal, ay minahal tayo ng ating Panginoon Diyos. At ang Panginoon Diyos niya hindi nagbabago yung pagmamahal sa atin. Ang kanyang pangalaga, pag-ingat, proteksyon, at pagtugon sa ating mga pangalan na hindi niya tayo pinagkukulang. Gaya ng ama natin sa laman, patuloy pa rin kumikilos, gumagawa, bagamat hindi pinapakita, kumikilos siya at gumagawa para matugunan ang pangalan ng pamilya. Ito yung ginagawa ng isang ama sa atin sa laman. Kaya sa ating ama na patuloy nagsisikap
pinapakita ang pagmamahal sa pamagitan rin ng mga pagkalinga na rin, pangalaga sa pamilya, katulong ang ina sa paghubog sa kanilang mga anak. At ang tayo ba bilang ama at anak na rin at ama pa sa ating Panginoon Diyos na ating Ama, ay paano po natin matutugunan ang pagmamahal na pinagkulob sa atin ng Ama at ganun din ang ating Panginoon Diyos na ating Ama na magpakailanman. Dito meron pong 3 kaparaanan na ating po magawa upang patuloy ang ating Panginoon Diyos na ating Ama ay patuloy malugod sa atin. Una po, sundin po natin ang utos ng ating Panginoon Diyos at magkaroon ng takot sa Kanya, nandun ang paggalang at pagsunod sa Kanyang mga plano at kalooban. At sa ganun din, tumulong tayo sa gumawa. Ano man kung tayo anak, tumulong tayo sa gawain bahay. At kung taman tayo sa ating patungkol naman sa ating Ama na nasa langit, tayo na may gagawa para naman sa Kanyang kaharian at upang makatulong niya na maakil pa maraming kaluluwa. Ito na po babalik natin sa ating Panginoon Diyos. Pangatlo, ipakita po natin ang takot sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng mga pagsunod at pamagitan ng papakita ng ginagawa natin ng Kanyang plano at kalooban. Isa na po dito, ipamuhay natin ang Kanyang banal na salita. Ito lang po ating tuloy natin ipakita ang Kanyang banal na salita, bulay-bulayin natin at ibahagi naman natin to sa iba upang makilala din naman nila ang ating Panginoon Diyos. Siyempre, ang pinakahuli po natin ay palaging patuloy na panalangin sa ating Panginoon Diyos na huwag nating kalimutan na palagi nating kinikilala ang Kanyang kabutihan, patuloy nating papasalamat na nagpupuri sa Kanyang kadakilaan. Ganun din sa ating Ama sa laman ay patuloy, Lord, ay patuloy tayong magkaroon ng pagsunod sa ating Ama. Patuloy sundin ang nais na ating Ama nasa laman na kung ano yung nais niya para sa ating kinabukasan. Nais ng Ama ay mapaganda ang kinabukasan. Ito'y Ama natin sa laman. Pero ang ating Panginoon Diyos, nais niya tayo mapabuti at matuwid at higit sa lahat lumakas sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang paghahambing ng Ama natin sa laman at Ama natin sa langit. Kumbaga sa halos walang pagkakaiba. Iba lang po ang sa ating Panginoon at talagang mas matin ang pagmahal ng Panginoon ay wala hindi natin kaya sukatin, hindi kaya nating tumbasan at hindi kayang bayaran. Yan lang po ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kahit hindi tayo kamahal-mahal, tayo Kanyang minahal. Kaya bilang tayo tatay, gawin natin ating katungkulan bilang ama sa ating pamilya at pakita natin ang ating pagmamahal. Hanggat maaari hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At ganoon din patuloy tayong gawin nating ehemplo, idolong ating Panginoon Diyos sa Kanyang ginagawa ng pagmamahal sa bawat sa atin. Ang ating pong prayer focus, dito pa babasa natin sa pray that parents, especially fathers, will be example of God, kindness, patience, loving care within their families. Pray for the country and elected officials. Pray that God's fatherly care will bring peace, unity, and righteous leadership to the nation. At tayo manalangin, dakilang Diyos, ang maraming banal, kami pinagpapasalamat, Lord, muli tuloy sa pagdiriwang po ng araw na mga katatayan. Lord, kami po patuloy sa tuwian na lahat ng mga tatay patuloy, Lord, na maging makadiyos, magkaroon ng takot, masunurin at maging ehemplo sa bawat pamilya, sa bawat anak at maging hindi lang po sa pamilya kundi maging sa trabaho at maging sa komunidad at sa churches na rin. Pakita ng Ama ang Kanyang pagiging haligan ng tahanan at papakita sa mga anak ng tunay na pagmamahal gaya ng ginagawa ng ating Panginoon Diyos na pagmamahal na walang
hindi kayang sukatin, hindi kayang tumbasan at hindi kayang bayaran. Again po, pati tinatas po namin ang aming bansa, ang mga elected officials, Panginoon Diyos, nawahi po niya kanilang puso't isipan na gawin ang kanilang mga tungkulin, kagaya ng mga mandato para sa bansa at ganyan po ang pastors at churches. Patuloy Lord na maging matapang sa paghahimbalsa ang mga pastors, patuloy mag-aanap pa mga churches sa pamagitan ng mga pastor. Patuloy Lord, marami makakapakinig sa balsta, patuloy yung basta kumalat sa pamagitan ng yung mga anak na ginagamit upang ibahagi yung balsa ng Panginoon at Ebanghelyo Lord Jesus. Maraming po salamat, Lord. Wala kang magagawa kung may hiway sa iyo. Maraming po salamat, Jesus, we pray. Amen. Maraming po salamat. God bless us all. Thank you. Hallelujah.